Hello, what's up? This is Coleman back again for another video. Pag-uusapan natin today is the Infinix Zero 30 4G. Oh, yes. This is the budget version ng sikat na 030 5G. Di ko alam pa actually yung price nito. So, ipipin ko na lang siguro sa comment section. But if you know na, kung alam mo na, lagay mo na lang sa comment section para ma-aware na rin siguro yung ibang nanonood. But this one, the 030 4G, sulit kaya ito? Kung interesado ka, let's start! So for expectations muna tayo, this one has 256GB internal storage. Malaki! Kung malaki ko sa malaki, 8GB na RAM and 8GB na extended RAM. 50 megapixel po sa front. Front camera pa lang may 50 megapixel na tayo. So this, expect nyo na to na pang vlogging camera ito. Vlogging smartphone ito. Budget, vlogging smartphone talaga ito. 2K at 30 FPS sa front po ha. 2K at 30 FPS sa front. Ooh. Check pa natin ibang specs for expectations para mamaya alam niyo na kung anong i-expect. 2K, 50, okay. 120Hz screen refresh rate. AMOLED po yan na. Uy, curve AMOLED. So na emphasis to kasi budget to. So parang nung nakaraan na merong nag-release ng murang curve AMOLED, nauuso na ngayon sa budget category ang curve AMOLED, but this one has better screen refresh rate. 120Hz po yan. At Corning Gorilla Glass pa. Ha, my God, budget pa talaga to. Parang hindi ka pa nipaniwalang budget to. But if this is budget, dito pa lang, solid na eh. Oh? Solid na dito sa specs na to eh. And then meron pa tayong 108 megapixel na rear camera. I'm sure, ultra clear camera. So, 108 sa likod, 50 megapixel sa harap. 45 watts supercharge. Okay, solid. Helio G99. Wag muna kayo mag-react dyan. Budget naman to eh. So, nasa budget category siya. So, expect na natin na Helio G99 yan. But, look at the other specs. That's AMOLED. That's 108 megapixel. That's 50 megapixel. That's 45 watts supercharge. And then, up to 16GB extended RAM. Din natin bibilangin yan. Siyempre, sa 8GB talaga tayo. Pero, nakakatulong naman yan for multitasking lang. But not for games. Other specs, Full HD+. So, 1080p daw ito. Android 13. And iba't ibang mga sensor. Anyway, check na natin. Let's go! Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. Ooh. And buksan na natin. Boom! Ay! Uy, ang ganda. Okay, so mukhang maganda to. Packaging pa lang ha. So, tabi muna natin saglit. So, ano mga kasama niya sa box? Check muna natin bago tayo dumiretso para tuloy-tuloy tayo. Meron tayong warranty card, manual, pang sundot ng SIM card. May jelly case! Teka. Ooh, okay, transparent. And mukhang malaki ang camera nito. Expectations. Charging cable and data cable na rin na pinagsama na. Of course, the 45 watts charging brick. Wala na. Okay. So, ito ang mga kasama sa box. Yes! And then, start na tayo. Let's go! Siyempre, bubuksan natin for the first time. Nasa lang Ay, mukhang ginto ah. Teka lang ha, pang mukhang mayaman to eh. Tsura pa lang eh. Pag Infinix talaga, pagdating sa design, never kong kinriticize ang Infinix pagdating sa design. Kasi, expected na eh. Maganda talaga pagdating sa design ang Infinix. Oh, look at that! Ang laki ng camera module! And this is 108. That's 108 megapixel. Ooh, ang pinag-uusapan natin again ha, this is a budget smartphone. Expect to mga around below 10K to. Yes, and of course, the curve. Like I said, di ba sabi ko sa inyo, pagdating sa curve display, gandang-ganda ako, pero never my type of display kasi nga gamer ako, hindi siya masyadong advisable. But if you're not a gamer and maselan ka sa design, look at this. This is a work of art. Ooh, nasa design and impression pa lang tayo ha. Design pa lang po to ha. So, expect nyo talaga na mamangha ako pagdating sa design. This is Infinix eh. Sa design pa lang naman. Okay, so isa-isa na natin. Dito nakikita natin meron tayong tatlong camera. Siyempre isa lang dyan ang pinaka main camera, yung 108 megapixel. Sa baba, nandito yung SIM tray, the microphone, the USB Type-C, and the speaker grill. Sa gilid, meron tayo ditong power button and volume rocker. Yun. Sa sobrang nipis nito, duda ako kung fingerprint ito. Don't tell me, under display fingerprint din to. Mapapapalakpak na talaga ako niyan. Sabi ko, pag under display fingerprint ito, papalakpakan ko talaga. May isang salita ako. Under display fingerprint, budget smartphone po ito ah. Ha!
And then dito, nakita natin medyo flat. Actually, may naalala ko sa kanya, premium yung design niya, no? Yung sinaunang mga flagship talaga ng ng Samsung, no? Nung kausuhan pa ng curve sa Samsung, this one is wow. Wow ito. This is a wow para sa akin sa design. At meron tayo ditong extra noise cancellation mic. Very good. Importante ito while vlogging. Hindi pwede kasi na isang mic lang pagka vlogging. Dapat merong noise cancellation para at least medyo mas maganda yung sagap ng audio at mas malinis. And of course, another speaker grill. So, expect na natin. Dual speaker sigurado ito. Sa kabilang side naman, wala tayong nakikita ritong details. So, talagang flat lang siya. Ang linis lang. Tingnan. Ooh la la, look at that. Note ko lang na meron na siyang installed na screen protector, which is thumbs up. Good job, Infinix. Meron na. So, at least meron tayong protection agad na hindi tayo mag-aalala na baka magasgasan ang ganito kagandang screen. Buksan natin for the first time. For the first time. Ayun, nag-vibrate. Ay, sarap. Sarap nung haptic niya. The haptic medyo manipis pero sexy ang pakiramdam. Pinagsasabi ko rito. Nasa unboxing and impression pa naman tayo. So, hold your horses. Sabihin ko muna yung excitement ko. Siyempre, iba ang usapan pag detalyadong review na, di ba? Setup ko muna. So ito, katatapos lang natin sa unang stress test. Initial stress test pala po ito, and look at that. The temperature, 35 degrees Celsius lang. Alam ko, initial test pa lang ito, but look at that. That stability, all green, 15 minutes, 35 degrees Celsius lang. At max na gips niya is 162,000. This is Helio G99. Kung ano man ang ginawa dito ni Infinix, 2 thumbs up ako sa kanya rito, ha. Helio G99, meron pa palang ilalakas. Look at the score. Stability, 95%. Anong milagro to, Infinix? Now I'm curious. Okay, I'm really curious. So far, ito yung initial natin na test. Siyempre sa detalyadong review, baka ibang lumabas yan kasi gagawin na natin yan 60 minutes na mga 3 beses. Tingnan natin kung kaya niya i-maintain yung na ganyang 95% stability. Solid. Oh, anyway, balik tayo ngayon. Gusto kong i-share sa inyo yung pagka-appreciate ko rito sa display. Look at that display. Ilapit natin. Look at that display. Symmetrical, paikot. And this is a budget smartphone. Symmetrical. Yung taas at baba, magkapareho. Yung gilid, dalawang gilid, magkapareho. And gaano kanipis yan. Sa sobrang nipis niya, my God. Ang nipis niya sobra. Sa sobrang nipis niya, alam mo yung, ang premium ng dating, parang feeling ko may hawak ako na worth 50,000 pataas na smartphone. Again, this is an impression on the display lang muna at saka design. Pero I have to say, this is very impressive. Pag ito hawak nyo, hindi nyo iisipin na budget smartphone ang binili nyo. Hindi nyo iisipin na budget smartphone lang ito. Ang ganda, solid. And the gold, my God. That gold color, ang tawag yata nila dito is sunset gold. Woo! Ang sexy naman talaga. Nakakainis. Look at that. Ngayon, check naman natin ng konti ang kanyang UI. So, dito sa kabila ang notification, of course. And then, dito naman yung mga toggle. So, typical. And then, sa settings tayo, check muna natin kung anong meron dito. This is an XOS 13.1.0 based on Android 13 to, I'm sure. Android 13 nga. Helio G99, 50 megapixel. Tama naman lahat. 1080p. Sa display and brightness, check lang natin kung anong mga meron dito. Screen refresh rate. Supported niyan 60Hz to 120Hz. Sayang lang wala yung 90Hz, but okay. And yun yung nandyan. 120, 60, and meron tayong auto switch refresh rate. Siyempre, isa-set natin yan fix sa 120Hz. Color style, ay maganda. Kung nagaganda na kayo sa kulay niya, pwede pa nating i-enhance to bright colored. And of course, we can adjust the temperature, warm to cool, or by default. Mas trip ko yung colorful kasi siyempre pag nanonood tayo ng movies, mas maganda yung kulay na kulay. And set lang natin sa default. Mas maganda yung ganyan. Ultra touch, nakaset siya sa ultra fast, force and motion. Fast din. And then punta tayo sa gusto ko makita yung special functions niya. I'm not sure kung mahulaan nyo, pero ang hinahanap ko kasi currently ngayon, kung bypass charging. Meron kaya siyang bypass charging? Graphic enhancement. Okay. So pwede tayo, okay. Pwede nating baguhin yung timpla ng kulay while gaming. So set na natin sa colorful. Ayun na nga, ang hinahanap ko. Bypass charging. Meron nga. Oh. Woo! Turn on na natin. Naka-turn on na pala. Naka-turn on na. Good. Ngayon, silipin naman natin ang camera. Uy, mabilis. So, meron tayo currently na mga features niya na nandito is, eto po, ang mga camera features na meron siya. Slow motion, time-lapse, short video, sky shop. Di ko alam kung yan. May pro mode tayo. Pro mode, panorama, super macro, documents, dual video. Ito siguro ginagamit yung front and back. AR space and super night mode. Sa video naman, gusto ko makita yung kanyang 2K resolution. Ayun. 2K resolution sa likod.
I wonder, meron din pala siyang 60 FPS oh. Sa likod din to. Good. Bihira kasi sa mga budget smartphone. Usually pag below 10K na merong 1080p at 60 FPS. Si Infinix lang yata ang merong ganito. Sa ibang brand ba meron? And meron siyang EIS. EIS lang po yan. That's not OIS. Wala naka-indicate na meron siyang OIS kasi. And of course, try natin sa front bago tayo. Gusto ko, curious ako. Ganun din. Meron din 1080p sa front. At 1080p 60 at 2K 30 FPS. So, I believe pwede nga talaga to sa vlogging in terms of kung ganyang features. Pwede na budget vlogging. Of course, pwede na natin i-activate ang EIS o Electronic Image Stabilization. So, ito yung mga nakuha nating shots. Oh. Ganda. Zoom in natin ng konti. Wait. Okay, solid. Buhay na buhay yung kulay. What else? Oh, ito po. Look at the details of that. Ito yung details nito. Kuha na niya talaga yung details. Solid, maganda. As usual, kuha ng camera dito, pwede na. Hindi na masama, ang ganda actually. Ito yung video niya. This is 2K at 30 FPS. Pwede na, no? Maganda, actually, maganda yung kulay niya. Maganda ng saturation. Buhay na buhay yung kulay. Di pa tayo? Ito yung ibang shots. Ganda, di ba? Ganda ng pagkakaano kuha dito. You know? Look at that. Ito ang ganda. Ito gusto ko to. Parang pwede itong pang wallpaper or something. Maganda to. This one, ganda ng kuha rito. That's the shot. Ganda ng kulay. Buhay na buhay. Yung red is red talaga. Talagang red siya. Maganda yung separation pa niya ng background. Talagang nag-blur siya doon. Si Sanji. Nag-blur talaga yung mukha niya doon. So good yung separation ng background. Nice. Maganda yung ano nyo. Talagang separate kung separate. So, solid yung camera dito ni Infinix. Ito naman po yung selfie camera niya. Goods para sa akin. Kasi kita dito yung mga pekas-pekas sa mukha. Solid. Plus, meron siyang separation ng background din. Nabablur din kahit paano. So, goods. Ganun din, goods. Ito, ginamit ko yung portrait mode niya. Hindi ko gusto yung portrait mode kasi masyado niya akong pinakinis, which is ayoko. Mas gusto ko yung natural na ganito. Kita yung butas-butas sa mukha ko. Sa portrait mode, di ko shadow type. Pero okay lang yun. Portrait mode naman yun. Ikaw, i-decision mo yun kung gusto mo gamitin. At least, sa kanyang default camera, yung default camera niya is ganito. May pagka-honest naman sa default camera. Look. Diba? Yan ang default. Yun ay kung lilipat ka lang naman sa kanyang portrait mode, dilipat ka, which is your options, your choice, makukuha mo tong ganito, yung kikinis ka. Ganda rin dito ng separation ng background nyo. Talagang maganda yung pagkakaseparate dito ng background. Ito naman yung 1080p at 60 fps. Gusto ko i-try kasi bihira nga diba ang 60 fps sa budget camera. But this one, try natin kung maganda ka gano'n ka-smooth. Hello, what's up? This is Gotham back again for another video. So, front cam po ito. Gustong-gusto ko lang itong part na to kasi realistic talaga, hindi niya process yung mukha ko. This one, the front camera, yung kanyang 1080p at 60 fps, ang smooth. Up. Abangan nyo yung full review nito ng camera. Full review ng camera sa detalyadong review. Pero so far, impressed ako sa kanya. So far, okay? Siyempre, iba, laging nagbabago ang aking opinion pagdating sa detalyadong review. Last na lang, since kanina nakita ko yung touch sampling rate kasi is pwedeng ultra fast. So, I wonder kung ilan ang touch sampling rate. Ay, taas! Ang taas ng touch sampling rate niya. Kaya niya hanggang 500 Hz. To think na this is a Helio G99, ha? This is a Helio G99 with budget price, curved AMOLED screen, 45 watts, fast charging with bypass charging. Impress ako rito. Solid. The touch sampling rate na kaya hanggang 500 Hz. 120 Hz screen refresh rate. Ano pa gusto nyo marinig? Ang sarap lang na ganito na ngayon ka-competitive. Hear me out, ha? I'm sure na OA-han kayo sa akin, but I'm just happy to know na ganito na ka-competitive ngayon ang budget category. Nararanasan na natin ganitong features. Yes, of course, hindi ganun kalakas ang chipset na sa Helio G99 tayo, but with this set of features, anyway, kung curious kayo, one last test na lang to. Last na to, bago tapusin ng video, gusto kong i-try ang Farlight. Farlight lang muna, syempre sa detalyadong review yung iba pa mga games with taco stats. Isa-set natin yung FPS kung kaya niya hanggang ilang FPS. Saglit lang na game. Okay, wait lang. So ito, initial test tayo sa gaming. Check natin yung settings na kaya niya sa graphics, smooth, high, tsaka medium. 120 Hz screen refresh rate activated. Nag-FPS tayo around 40 FPS. Solid na yan. Mas mataas sa 30. Ayun, nagpa-fluctuate. Pero tingnan natin while gaming. Stable tayo sa 40 to 45 FPS, which is good. Mas mataas tayo sa 30 FPS na average. Target hit! Reloading.
So yun, as you can see, nanalo tayo. Ganda ng laro dito. Smooth. 120 Hz screen refresh rate. Stable tayo sa 40 to 45 FPS. Hindi tayo bumabas ng 40, 39. At least during gameplay. And solid. Ang ganda po ng ano dito. Masarap maglaro rito. Talagang smooth kung smooth. And of course, nakita natin yung temperature. 35 watts. Naglaro lang siya sa 34, 35. Umakyat siya bagya ng konti sa 36. But nag-stay siya sa 35 watts. So, ang layo. Ang layo na mag-overheating siya. I don't know, siguro, I don't know. Thumbs up ako dito. Thumbs up ako dito kay Infinix kung anong naman ginawa niya dito. Napakaganda. Hilo G99 ngayon ko lang na-encounter si Hilo G99 na ganito kasarap laruin. I don't know. Hindi ko kayo binabola. Nakita niyo naman yung sample. Ayun na mismo, naglaro ako. Nakita niyo yung FPS, nagka-count. Wala tayong lokan dito. Nakikita niyo naman actual. So, gusto kong alamin kung kaya niyang panindigan ito during the detalyadong review, yung second video. Abangan niyo yung detalyadong review, but this one right now, impress ako. Ang ganda ng sa akin, ang ganda ng impression na binigay niya sa akin. I love it. I love it kung sa I love it talaga. Sana hindi lang ito pang ngayon lang na performance. Sana kaya niya talaga na stable siya the whole time. I-stress test natin to, i-test natin to ng matindi-tindi para naman syempre makita natin kung sulit ba talaga ito. And so far, I can say na sulit to, but hindi pa ito ang final ko na verdict ha. Hindi pa ito. This is just an unboxing and impression pa lang naman muna. So, yun lang muna sa ngayon. Again, this is Infinix 030 4G. Okay? Kasi hanggang dito na lang muna tayo. Abangan nyo yung full review, yung detalyadong review. Doon magkakaalaman kung tsamba lang ba ito, tsamba lang ba na ganito siya kaganda ang performance ngayong unboxing. Tsamba nga lang ba? Kung gusto nyo makita yung full review nito, sana consider nyo na mag-subscribe. I hope worth it na mag-subscribe sa channel ko. Subscribe, like, and share. Hanggang doon lang. This is Scott Man. I'll talk to you again soon.